Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, hayaan niyo akong ibabahagi ko sa inyo ang magaganap na payout sa ating mga senior citizens. Kailan po ba ito? July 28, 2025. At sa araw po na ito, ang objectives po ng video kong ito ay malalaman po ng ating mga qualified senior citizens na mag-payout social pension for indigent pensioners ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, ang oras po ng payout. Dito po malalaman po sa aking vlog. At pangatlo, ang payout venue. At kasali na rin na inyong malalaman ang mga kumpletong detalye ng requirements at dagdag paalala na aking ibibigay maya-maya lamang. Kaya naman, natiling naka-stay tuned upang makuha mo, hagip mo lahat ng mga impormasyon na iyong kinakailangan dito. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social pension payout schedule July 28, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Kung ikaw ay bago pa lang at inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang benefits ng ating senior citizens at iba't iba pang mga update patungkol po dito, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay bell notification mo na sa gayon ay makuha natin kung ano ba yung kumpleto detalye patungkol po sa payout na magaganap sa July 28, 2025. Kung ikaw ay handa na, atin itong pag-uusapan. Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout ay sa Daraga Covered Court magaganap sa July 28, 2025. Yun po ang magaganap po na payout. Ang kasunod po na mag-payout na lugar, may natatanong kasi sa akin kanina kung saan dito sa Mindanao. Isa ito sa Mindanao, sa Barangay 11-B sa Davao City. Pero po magaganap na payout sa July 28, 2025 mula alauna ng hapon hanggang alas 2:50 ng hapon. At pumunta lamang po kayo sa Barangay 12-B Gymnasium. Sa Barangay Langob sa Mohon Gymnasium, may magaganap po na payout sa July 28, 2025 at ang oras po ng inyong payout ay magaganap po sa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang kasunod na ating pag-uusapan ay ang Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Dahil sa July 28 po, meron pong nakaschedule na payout para sa ating mga minamahal na mga senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At ito po yung patunay sa Barangay Alindahaw Senior Citizen Association. Ang oras po ng inyong payout sa alas 8 po ng umaga at pumunta naman po kayo sa LGU Beach. Sa Davao City pa rin, sa Barangay 8-A, Poblasyon, meron po magaganap na payout sa July 28, 2025 alauna hanggang alas 3 po ng hapon sa Purok 9A Upper Madapo Gymnasium. Sa Barangay Minautok, Calatrava, Negros Occidental, meron po magaganap na payout sa July 28, 2025 at ito po yung patunay sa aking sinasabi. Sabi nito, Social Pension Senior Citizens, Hernani Binigay Senior Adelaida Villasin, Monday, July 28, 2025, Guido Castellanes at Barangay Minautok. Ngayon naman ay dadako tayo sa Barangay Tumaga. Meron po magganap na payout sa Tumaga Multipurpose Hall July 28, 2025 po ang validation para po sa magaganap na social pension payout. Ngayon naman ay pupunta tayo sa SIR Phase 2 Gymnasium. Alas 8 po hanggang alas 10 ang umaga ang payout sa July 28, 2025.
Sa July 28, 2025, meron po maganap na payout sa Tandubato Covered Court sa Barangay Himba, Barangay Tandubato, Barangay Taruk, Barangay Naungan at Barangay Salamat. Ang inyo pong payout ay maganap sa Tandubato Covered Court po. Ang kasunod na lugar na ating pag-uusapan ay sa Baguio City, sa SCABI or Sabi Center for 15 Irisan, Baguio City. Sa July 28 po, 2025, ang purok po na mapipayout sa Social Pension for Indigent Pensioners, purok 1 hanggang 16 po. Sa Upper Madapo Gymnasium, meron po magaganap po na payout sa Barangay 8-A sa July 28, 2025, alauna po ng hapon. Sa SIR Phase 2 Gymnasium, ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, ang Barangay Bukana proper. Sa alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa SIR Phase 1 and 2. Sa alauna hanggang alas 3 ng hapon sa TIC or TEK area. Sa Barangay Dalipay, sa July 28, 2025, meron po magaganap na social pension payout sa Barangay Gangbang, Agsapa, Barangay Dada, alas 10 ng umaga, Barangay Poblasyon, alas 11 hanggang 1 ng hapon, sa Barangay Ampusungan, alas 2 po ng hapon. Sa lahat po ng mga Emerald Social Pensioners, meron po magaganap na payout sa July 28, 2025, alauna po ng hapon. Sa susunod naman, ang mapipayout sa July 28, 2025 ang Barangay Langob po. At dun po nagtatapos ang ating pagbibigay ng kumpletong detalye patungkol po sa Social Pension for Indigent Senior Citizens payout sa July 28, 2025. Sa mga nagsasabing scam ako, pagpasyensya niyo po yun dahil ako po ay talagang legit. Meron po talagang source kung saan po kinuha. At gusto ko rin pong ibigay ang katotohanan dahil sino naman talagang tao ang magbibigay ng mga hindi parang hindi po siya tama. And kung gusto mo pumunta sa pinakamalapit na barangay sa inyo, puntahan niyo po para malaman niyo ang update sa inyong Social Pension for Indigent Senior Citizens. At ngayon ay ibibigay ko ang mga requirements na kompleto nang sa gayon ay meron kayong ang tawag dito idea kung ano yung dapat ninyong gagawin at sa dagdag pala na aking sasabihin. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na mayroong serial number.
Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 orihinal na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasan magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout na sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito, kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.